ang kakaibang asal. Sa buffet, isang kwento mula sa Boracay. Tanging ang mga Pilipino lamang ang kakaiba. Ito ang mga salitang tumatak sa isip ni Lina. Isang service crew sa isang marangyang hotel sa Boracay. Isang islang paraiso sa Pilipinas na dinarayo ng mga turista mula sa buong mundo. May mga tanawin akong hinding-hindi malilimutan. Pag-amin niya na may bahid ng hiya. Sa totoo lang, noong una, may kaunti akong inis sa mga kapwa ko Pilipino, paliwanag ni Lina. Nang magsimula siyang magtrabaho sa hotel, marami siyang nakasalamuhang mga bisita na hindi gaanong marunong mag-Ingles, na nagdulot sa kanya ng malaking stress. Lalo na ang mga Pilipino. Sabi niya, madalas ay hirap sila sa Ingles. Nagulat si Lina noong una. Sa isip niya, dahil mga dayuhan sila na tumutuloy sa isang mamahaling hotel, dapat ay bihasa sila sa Ingles. Ngunit maraming Pilipino ang hirap umintindi kahit sa simpleng mga parirala at tila nalilito sa mga simpleng tagubilin. Sa katotohanan, bagamat laganap ang edukasyon sa Ingles sa Pilipinas, marami pa rin ang mahiyain pagdating sa mabilisang pakikipag-usap. Sinasabing iilan lamang sa kabuuang populasyon ang matatas magsalita ng Ingles. Nagtaka si Lina kung bakit ganoon, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya ang kanilang katangian. Sa kabuuan, sila ay mahiyain at mahinhin, hindi kailanman nagsisigaw o nag-iingay. Kapag tinatanong niya sila, ngingiti lang sila na tila nahihiya at iiling. Noong una, naiinis pa ako sa sobrang katahimikan nila, sabi niya. Napaka-konserbatibo ba ng lipunan sa Pilipinas? Para silang isang bansang labis ang pagiging mahiyain. Dahil hindi pa nakakarating sa ibang bahagi ng Pilipinas at walang mga kaibigan mula sa ibang rehiyon, unti-unting nabuo ang pagkiling sa isip ni Lina. Subalit, isang pangyayari sa dinner buffet ng restaurant ang tuluyang bumago sa pananaw ni Lina tungkol sa kanyang mga kababayan. Dapit hapon na, at gaya ng dati, abala ang buffet area na puno ng mga masasarap na pagkaing Pilipino. Dagsaan ang mga bisita para kumain. Ang mabangong amoy ng lechon, ang maasim na sabaw ng sinigang, ang malinamnam na pansit, at ang sikat na adobo, mga pagkaing sadyang katakam-takam tingnan pa lang, lahat ay tila sabik na sabik. At ayaw nang mag-aksaya ng oras sa pagpila. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo na tinawag ni Lina sa kanyang isip na ang katahimikan bago ang bagyo. Isang malaking tour group mula sa China. Heto na naman sila. Inihanda niya ang kanyang sarili. Sa kanilang pagdating, biglang nag-iba ang kapaligiran ng restaurant. Ang buffet area ay agad na naging isang larangan ng digmaan. Mula pa lang sa pasukan, ramdam na ang kanilang presensya. Bawat isa ay tila hari, malalakas ang boses, at mayabang na pumasok. Nang hilingin ni Lina na maghintay sila saglit dahil puno na ang mga upuan, isang sigaw ang sumalubong sa kanya. Nagbayad kami para tumuloy dito! Ang lakas ng kanilang boses ay sapat na para hindi na kailanganin ng mikropono. Ang usapan sa ibang mga mesa ay biglang tumigil. Nang makahanap sila ng upuan, nagsimula na ang totoong palabas. Buong bilis silang sumugod sa buffet. Sa harap ng kaldero ng sinigang na hipon, nagtutulakan sila, nag-uunahan sa pagkuha ng hipon. Ang kanilang mga plato ay itinaas na parang mga manlalaro ng basketball na nag-aagawan ng rebound. Walang pakundangan silang kumukuha ng pagkain na halatang hindi para sa isang tao lamang. At simula pa lang iyon, ang ilan ay nagtayo ng tore ng pagkain sa kanilang mga plato, na halos umabot na sa antas ng sining. Ang mga tao sa paligid ay kinakabahan para sa kanila. Siyempre, ang salitang pagpapasensya ay wala sa kanilang bokabularyo. Ang kanilang estilo ay sumingit sa pila sa halip na maghintay ng maayos. Ang kanilang teorya marahil ay, sa harap ng masarap na pagkain, ang pagiging magalang ay pag-aaksaya ng oras.
Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na tanawin. Ang mga sigawan ay napalitan ng tahimik na pagkamay. Ang pagkuha ng pagkain gamit ang kamay ay tila kanilang likas na estilo. Kalmado nilang iniiwan ang mga pagkaing hindi nila naubos at ngingiti habang naglalakad patungo sa susunod na target. Ang mga mesa ay puno ng mga pagkaing hindi nagalaw. Itatapon na lang siguro ang mga ito. Walang magawang sabi ni Lina at ng iba pang staff. Kung susubukan silang paalalahanan, magagalit sila at sasabihing, hindi ba't buffet ito? Kahit gaano karami ang kunin namin, walang masama doon. Marahil, isa sa mga kaugalian sa pagkain ng mga sino ay ang pag-iwan ng pagkain bilang simbolo ng kasaganaan. Ngunit para sa mga staff, ito ay isang malaking pinagmumulan ng stress. Ito ay isang ordinaryong buffet, hindi isang survival game, bulong ni Lina sa sarili. Sa kabila nito, araw-araw pa ring ngumingiti si Lina habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit isang gabi, naramdaman ni Lina na umabot na siya sa kanyang hangganan, gaya ng dati, puno ang restaurant at abala ang lahat ng empleyado. Noong gabing iyon, dumating na naman ang pamilyar na Chinese tour group. Ang kanilang boses ay nagdulot ng panginginig sa hangin. Ang pangunahing putahe sa buffet noong gabing iyon ay ang ipinagmamalaking adobong manok at malambot na Hainanese chicken rice ng hotel. Parehong ipinagmalaki ng chef. Ibinuhos ko ang lahat ng aking galing ngayon. Ngunit ang mga pagkaing ito ay mabilis na naging mga obra maestra ng sining sa mga platong nakatambak sa kanilang mesa. Ang kanilang pagkahumaling sa adobong manok ay tila may nakabaon na ginto doon. Naaalala ni Lina ang mga nakapilang bisita na natigilan nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Ang mas nagpahirap kay Lina ay ang paglilinis. Ang mga mesang iniwan ng mga Tsino ay parang isang exhibit ng nasayang na buffet. Ang mga butil ng kanin ay kalat sa upuan. Ang mga piraso ng pansit ay nakadikit sa sahig. Ang mga lalagyan ng mangga ay nakakalat na tila tahimik na nagpoprotesta. Bakit laging ganito? Buntong hininga ni Lina. Nang walang sinasadya, napansin niya ang tip na nakalagay sa mesa. Ngunit sa sandaling iyon, naging komplikado ang nararamdaman ni Lina. Para bang sinasabi ng tip, "Heto, kalimutan na natin ang lahat." Oo. Tila gusto nilang gamitin ang pera para ayusin ang lahat ng kanilang kabastusan at ang hirap ng paglilinis. Para itong kontrabida sa isang teleserye na sa huli magsasabing, "Bahala na kayo dyan," at aalis, na para bang ang isang pirasong papel ay kayang burahin ang lahat ng pagod. Nakaramdam ng kirot sa puso si Lina. Gayunpaman, ngumiti pa rin si Lina at sinabing, "Salamat po," habang nagpapatuloy sa paglilinis. Dahil iyon ang propesyonal na serbisyo, pero iba ang gabing iyon. Isang lalaking bisita, nang makita ang sign na may bayad ang mga inuming may alkohol, ay nagalit ng husto. Ibinagsak niya ang baso sa mesa at sumigaw, "Bakit may bayad ang beer? Sino ang mananagot kung walang kasamang inumin ang pagkain?" Natigilan si Lina. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makagalaw. Sino ang mananagot? Hindi na ito isang reklamo, kundi parang isang kabanata mula sa isang nobela. Para lang mapakalma siya, isang oras, nagpaliwanag si Lina. Sa bawat paliwanag, unti-unting nauupos ang kanyang kaluluwa. Isang pisi ang naputol sa loob ni Lina. "Hindi ko na kaya," sinasabing iyon ang unang beses na umiyak siya sa sushi. Gaano man siya magsikap, hindi nararamdaman ng kabilang panig ang kanyang pag-aalaga at konsiderasyon. Marahil, tingin lang nila sa akin ay isang tagalinis ng kanilang pinagkainan. Kinabukasan, mas maagang pumasok si Lina sa trabaho, wala pang 24 na oras ang nakalipas mula sa absurdong teorya na dapat libre ang beer. Tahimik siyang nanalangin na sana ay maging payapa ang araw na iyon. At doon, sa pasukan ng restaurant,
Lumitaw ang isang grupo ng 8 Asyano, isang matandang mag-asawa, 2 mas batang mag-asawa na tila kanilang mga anak at mga bata. Sa kanilang mga mukha ay mababakas ang kapayapaan ng isang taong nagagalak sa pagliliwaliw. Isang matandang lalaki, sa Ingles na may halong paggalang, ang nagtanong, "Excuse me po, pwede na po kaming pumasok?" Nagulat si Lina sa tanong. Wala silang ugaling karapatan naming pumasok. Sa halip, nag-aalala sila dahil marami sila na nagpapakita ng kababaang loob at paggalang. Ano? Pwede na po kaming pumasok? Siyempre po. Kahit nakahanda na ang mesa, ang magalang nilang tanong ay nagdulot ng kaunting hiya kay Lina. Mga Pilipino sila, naisip ni Lina. Isa na namang grupo ng sobrang tahimik na mga kababayan. Pero mas mabuti na ito kaysa sa maingay. Ngunit habang dinadala niya sila sa kanilang upuan, ang mga bata ay hawak-hawak ng kanilang mga magulang, hindi tumatalon o sumisigaw. Tumingin si Lina sa buffet area. Gaya ng inaasahan, nagsisimula ng magkumpol ang mga tao sa mga sikat na putahe. Sinigang, lumpiang sariwa, ang mabangong lechon, at ang maasim-anghang na Bicol Express. Ayon sa karanasan ni Lina, kung naroroon ang Chinese tour group, siguradong magkakaroon ng digmaan para sa pagkain. Ngunit iba ang pamilyang Pilipinong ito. Sa harap ng hanay ng mga sikat na pagkain, wala ni isa sa kanila ang pumuno ng kanilang plato. Kumuha lamang sila ng maliliit na bahagi ng iba't ibang putahe at dahan-dahang tinikman. Ang ikinagulat ni Lina ay ang kanilang kilos sa harap ng lechon. Kung grupo ng mga Tsino iyon, halos ubusin nila ang laman ng bandehado. Ngunit hindi ganoon ang mga Pilipino. Hindi sila sumisingit sa pila. Kung may nakapila sa unahan, tahimik silang naghihintay. Mula sa pananaw ng isang nagmamasid, ang kultura ng pagpila ay tila nakatanim na sa kanilang dugo. Nang sila na ang aan, kumuha lamang sila ng kaunting pagkain at maingat na inilagay sa isang sulok ng kanilang plato. Ang kanilang kilos ay nagpapahiwatig na hindi sila nagpapakasawa sa eat all you can, kundi maingat na titikman muna. Ang pinakagulat sa lahat ay ang nangyari sa isang batang lalaki na mga 10 taong gulang. Nang aksidenteng mahulog ng kanyang maliit na kamay ang isang kutsara, agad na yumuko ang bata kay Lina at sinabing, "Pasensya na po talaga. Nakakahiya po." Ang labis na magalang na pakikipag-ugnayang ito ay nagdulot kay Lina ng isang maling akala na hindi ito isang buffet sa hotel, kundi isang piging sa isang marangyang tahanan. Kumukuha sila ng pagkain, kumakain, at nag-uusap ng nakangiti, ngunit hindi nila naaabala ang ibang mga bisita. Labis na nagulat si Lina na mayroon palang ganitong mga bisita, tahimik at komportable na parang hangin. Bakit? Bakit sila ganito kaiba? Paulit-ulit na inaalala ni Lina ang mahinhing pagkain ng pamilyang Pilipino. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, hindi kaya nila gusto ang pagkain dito? Dahil sila ay labis na mahinhin at magalang. Inakala ni Lina na hindi nila gusto ang lasa. Kaya't naglakas loob si Lina na magtanong, "Okay po ba ang lasa ng pagkain?" Tanong niya, nang marahan na may halong kaba. Agad silang ngumiti. Ang kanilang mga mukha ay nagliwanag. "Opo, masarap na masarap. Paborito po namin ang pagkaing Pilipino." Nang marinig ang sagot, napanganga si Lina. "Ha? Masarap? Kung ganoon, bakit hindi sila kumain ng marami?" Nakahinga ng maluwag si Lina dahil mas palakaibigan ang kanilang sagot kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at gumamit ng translation app para ipakita ang isang mensahe. "Bakit po kakaunti lang ang kinukuha ninyo? Buffet po ito. Okay lang kumain ng marami." Ang isa sa mga lalaki ay agad na kinuha ang kanyang sariling telepono at ipinakita sa kanya ang isinaling mensahe sa screen. Dahil masarap ang pagkain, siguradong gusto rin itong kainin ng ibang mga bisita. "Hindi namin maaaring solohin ang masarap na bagay. Dapat itong ibahagi sa lahat."
Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng isipan ni Lina. Ano ito? Mayroon palang ganitong pag-iisip para kay Lina na sanay sa kulturang mauna-unahan sa buffet. Dahil masarap, kaya gustong ibahagi, ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa kanya. Malinaw na naunawaan ni Lina na ang bawat kilos ng pamilyang Pilipino ay higit pa sa simpleng pagiging magalang. Ang kanilang pag-uugali ay nagmumula sa pag-unawa at pagmamalasakit sa iba. At ang pagmamalasakit na ito ay umaabot maging sa mga service crew. Kapag sinusubukan niyang ipaliwanag ang mga putahe, ngingiti sila at sasabihing, "Salamat po." Kahit sa simpleng paglalagay ng tubig sa kanilang baso, paulit-ulit silang magpapasalamat. Nang akmang kukunin na niya ang kanilang mga plato, may isa pang nag-abot nito sa kanya. Tunay niyang naramdaman na ang mga taong ito ay hindi lamang dumating para kumain. Pinahahalagahan nila ang lugar para maging masaya ang lahat. May isa pang hindi malilimutang pangyayari. Isang maliit na batang babae ang bumulong. "Mama, mas masarap ang pagkain kapag pinagsasaluhan, di ba?" Nang marinig iyon ni Lina, naisip niya, at sa ganoong paraan, natapos ang isang tahimik at magandang gabi kasama ang mga Pilipino. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng pagnanais ni Lina na mas makilala pa ang kanyang mga kababayan. Narinig na ni Lina ang kasabihang ang customer ay hari, ngunit sa kanyang karanasan, halos hindi niya ito naramdaman. Sa halip, araw-araw siyang nakikipag-usap sa mga taong hindi hari, kundi parang mga Diyos na sumisigaw at kumikilos na parang mga monarko. Ngunit, iba ang mga Pilipino. Hindi nila ginagamit ang kanilang pagiging customer bilang sandata. Sa halip, tila laging mulat sila na sila ang tumatanggap ng serbisyo. "Salamat po!" Ito ang salitang sinabi nila nang maraming beses sa gabing iyon. Kahit hindi malinaw ang kanyang paliwanag, tatango sila nang nakangiti at sasabihing, "Okay lang po," at muling magpapasalamat. Ang maikling salitang iyon ay maraming beses na nagligtas kay Lina at sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito sinabi dahil lamang tumanggap sila ng serbisyo, kundi puno ito ng damdamin ng pasasalamat. Ito ay natural at mainit na salita. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang kilos. Nahulog ng bata ang tinidor, agad itong pinulot ng magulang at humingi ng paumanhin. "Nako, pasensya na po." Pinagsasama-sama nila ang mga ginamit na plato sa isang tabi para madaling linisin. Kung may matapon na tissue o sabaw, hindi nila ito babalewalain. Pupulutin nila ito at iaabot sa iyo. "Pakipalitan na lang po." Kapag may gustong humila ng upuan mula sa katabing mesa, kusa nilang iuurong ang kanilang upuan para makadaan. Sa lugar na iyon, mayroong isang kapaligiran kung saan lahat ay magalang na gumagamit ng espasyo. Naisip ni Lina, ang mga taong ito ay hindi mga customer, kundi mga kalahok. Sa entablado ng restaurant, minsan ang service crew ang bida, minsan ang pagkain. Ngunit sa lahat ng pagkakataong iyon, ang mga Pilipino ay tahimik na kasama. Ito ay isang uri ng paggalang na hindi nakasulat sa anumang manual. At hindi ito limitado sa restaurant lamang. Lahat ng empleyado ng hotel ay nagkakaisa sa kanilang pakiramdam. Iba talaga ang mga bisitang Pilipino. Sila ay mga taong kumikilos na may pag-iisip sa iba. Kami pa ang nakakakuha ng lakas mula sa kanila. Hindi lang si Lina, kundi pati ang mga chef, front desk staff, at housekeeping crew ay naantig sa kanilang kilos. Pagkatapos ng trabaho sa restaurant, madalas mag-usap si Lina at ang kasamahan niyang si Pia, isang taga-housekeeping, sa Sosisher. Noong araw na iyon, ang kanilang usapan ay napunta sa kwarto ng kapapa-check-out lang na pamilyang Pilipino. "Uy, Lina, nakita mo ba ang kwarto ng mga Pilipinong yon?" Tanong ni Pia. Nang sumagot si Lina ng hindi pa, ngumiti si Pia at sinabing, nakakagulat sa linis.
Ang kwartong tinuluyan ng mga Pilipino ay napakalinis na halos hindi na kailangan pang ayusin. Ang kama ay maayos, ang mga ginamit na tuwalya ay magkakasama sa isang lugar, at ang basura ay nakahiwalay at nakalagay sa sulok. Ang kwarto ay parang gustong itago na may tumuloy doon, sabi ni Pia na may halong paghanga. Lalo siyang namangha nang makita na ang mga bedsheet at punda ay maayos na nakatupi. Hindi ko akalain na may taong tutulong sa pagtupi ng bedsheet. Siguro gusto nilang mapadali ang aming paglilinis. Sumang-ayon si Lina. Sa kabilang banda, ang kwartong ginamit ng mga turistang Tsino ay ibang mundo. Ang mga unan ay nasa sahig. Ang mga basang tuwalya ay nakabilot at kung saan-saan nakalagay. Kahit may basurahan, nagkalat sa sahig ang mga plastic bottle at balat ng chichirya. Sa mesa ay may mga misteryosong pulang dahon. Kailangan mo pang suriin mabuti kung ito ba ay tsaa o pampalasa. At malalaman mong ito pala ay tira-tirang Tsinong tsaa na kanilang dinala. Ang lababo ay puno ng mga ginamit na cotton buds at tissue. Ang toilet paper ay punit-punit. Bago kami maglinis ng basura, kailangan muna naming magsagawa ng crime scene investigation, biro ni Pia. Sabi niya, mayroon ding magagalang na Tsino. Ngunit kapag grupo sila, mas mataas ang tsansang maging magulo ang kwarto. At madalas, may malaking halaga ng tip. Ngunit madalas makaramdam si Pia ng kahungkagan kahit nagpapasalamat ako sa pera. Sa totoo lang, mas masaya kami kapag nakikita namin ang isang kwartong malinis na may pag-iisip para sa susunod na gagamit. At sa ganitong sitwasyon, ang iniwan ng mga Pilipino ay hindi barya, kundi isang bagong marka. Na note, isang maayos na tuwalya, at isang malinis na pakiramdam pagpasok pa lang sa kwarto. Hindi sila nag-iwan ng pera, ngunit ang kanilang puso ay naiwan doon. Sumang-ayon si Lina sa sinabi ni Pia. Bagamat ang paglilinis ay isang trabahong hindi madalas napapansin, ito rin ang lugar kung saan pinakamalinaw na nakikita ang tunay na pagkatao. Lahat ng empleyado ay sumasang-ayon. Ang mga Pilipino ay nag-iisip para sa iba kahit sa mga lugar na hindi nakikita. Hindi sila basta ako komportable, okay na. Naiisip nila ang mararamdaman ng susunod. Ito ay eksaktong katulad ng naramdaman ni Lina sa restaurant. Kahit magkaiba ang bansa at wika, sa pagtingin pa lang sa kwarto, agad mong maiintindihan na ang mga taong ito ay nabubuhay para sa iba. Sa pamamagitan ng kwarto, makikilala mo ang isang tao nang manatili ang damdaming ito sa puso ni Lina, sinimulan niyang harapin ang sarili niyang pagkiling. Sa totoo lang, noong una, wala akong magandang impresyon sa mga kapwa ko Pilipino. Pero ngayon, iba na. Ang gabing iyon sa restaurant at ang malinis na kwarto ng hotel ang nagturo sa kanya na kahit walang wika, ang puso ay maaaring magkaintindihan. Hindi niya akalain na kahit hindi sila mag-Ingles, napakarami nilang maipapahiwatig. Ang bawat Pilipino ay isinasabuhay ang pag-unawa sa iba bilang isang natural na bagay. Naramdaman ni Lina na ito ay hindi lamang isang tuntunin, kundi isang kulturang natural na nahubog mula pagkabata. Maging ang mga bata ay nagsasabi ng mga salitang may pag-unawa sa iba. Ito ay nagpapakita na maganda ang kanilang pagpapalaki sa pamilya, di ba? Sa tingin ko, sa kanilang lipunan, ang konsepto ng pag-iisip para sa iba ay napakakaraniwan. Naniniwala si Lina na ang mga Pilipino mismo ay may likas na kahinahunan at paggalang. Ngunit sa kilos ng pamilyang iyon, mayroong mas malalim na antas ng pagmamalasakit, halimbawa, ng isang beses na may nagagalit na Tsino sa isang service crew, isang mag-asawang Pilipino ang tahimik na lumapit kay Lina at nag-alala. Okay ka lang po, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ito ay tunay na pagmamalasakit na hindi nakasulat sa anumang manual sa lipunan. Napaisip si Lina. Naiintindihan ko ba talaga ang mga taong ito? Marami akong maling akala
Ngunit ang mga Pilipino rin ang dahan-dahan at malumanay na nagtama sa akin. Para kay Lina, hindi sila nagagalit, hindi naninisi, nananatili lamang silang sila, tahimik na kumikilos, at kayang baguhin ang puso ng isang tao. Ito ay isang himala na nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Kung ang anak ko ay gustong mag-aral sa ibang lugar, hindi ako mag-aatubiling irekomenda ang Maynila. Sigurado na ngayon si Lina. Doon, mapapaligiran siya ng mga mababait na tao at matututong mag-isip para sa iba ng higit sa anumang lugar. Ngayon, buong puso kong nirerespeto ang aking mga kababayan. Habang sinasabi ito, kumikinang sa pagmamalaki ang mga mata ni Lina. Ano sa tingin ninyo? Sa isang buffet kung saan maaari kang kumain at kumuha ng kahit anong gusto mo? Marahil dito, pinakamalinaw na lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang tao. Sa pagkakataong ito, naantig si Lina sa kilos ng mga Pilipino, ngunit sa katotohanan, ang mga Pilipino ay mayroon ding mahalagang pagpapahalaga sa hindi pag-aaksaya ng pagkain. Ang mga Pilipino ay may kulturang nagpapasalamat sa pagkain at sa nagluto nito. May kasabihan pa nga na sa bawat butil ng kanin ay nananahan ang biyaya. Dahil dito, sa kilos ng mga Pilipinong nagbabahagi ng pagkain at inuubos ang laman ng kanilang plato, naramdaman ni Lina ang isang kagandahang kapareho ng kanyang sariling kultura. Sa tingin ko, kahit magkaiba ang bansa, relihiyon, ang pusong may paggalang sa pagkain para sa kapwa ay tiyak na magiging isang tulay na mag-uugnay sa mundo ng may kabaitan.